Nasa ating linya na si ASEC Aboy Paraiso ng DICT na naman sa panibago pong issue ng hacking sa isang government agency. ASEC, magandang umaga po at salamat sa inyo pong panahon. Ay, assalamualaikum, Manong Ted. Bago lahat, gusto ko batiin ng Eid Mubarak ho, ang ating mga kapatid na Muslim na nagsa-celebrate ng Eid al-Fitr ho ngayon. Magandang umaga po, Sir Ted. Good morning po and thank you again. Sige po. So, ASEC, totoo ba ito na pinasok ng hackers mo ang Bureau of Customs at pareho ba itong grupo dito ho sa mga pumasok din po sa system ng DOST? Manong Ted, itong tama ho, nagkaroon ng investigasyon ho ngayon regarding sa Bureau of Customs. Actually, nangyari ho ito nung Monday pa ho, nung na-report at inimbestigan ho, hiningi ang tulong ng DICT. Napag-alaman natin na ibang individual ho to, ibang mga individual ho to, pero pare-pareho nung ginagawa. So we don't discount the fact na may connection ho sila. Ang na-compromise ho na system nito, Manong Ted, is yung reportorial system ho ng Bureau of Customs. Ito yung internal system ho nila na kung saan nag-uusap-usap sila to give in their daily reports para naman ho for proper coordination and communication with each other, yung sa ibang unit ho ng BOC. All right. So, kumpirmado po talaga na napasok itong sistema ng Bureau of Customs and meron na ho bang, ano bang tawag dyan, kwentada kung gaano kalaki po na data ang nakuha? Hindi siya ganun kalaki, Manong Ted, katulad ng iba. Maganda naman ho dito sa nangyari sa Bureau of Customs, isolated yung system. So, naagapan ho natin, na-isolate natin yung system, na-isolate natin, kinwarantine natin, even yung internet systems nila. Para doon lang ho, doon sa reportorial system nila, hindi ho talaga nakapenetrate doon sa main system ho ng BOC. Mm-hmm. Pag tinatanong nyo, kung ang tanong nyo, Manong Ted, is kung storage-wise, maliit-liit lang ho to, hindi ho ato aabot ng 10 gig. However, yung mga impormasyon na nakuha dito, may mga nakuha rin mga ibang mga vital information katulad ng mga personal information ho ng mga empleyado ho ng BOC at saka yung ibang mga customers ho nila, ibang mga kliyente ho nila sa BOC. Personal information ng mga empleyado, tauhan ng Bureau of Customs? Apo, Manong Ted, yung mga gumagamit ho ng reportorial system na to. Kasama kaya dyan yung mga kayamanan ng mga taga-Bureau of Customs? Yung kanila. Yung kanila. Alam ko, kami iniimbestigahan mo namin. Papasa mo namin yung investigasyon namin sa mga kinauukulan, Manong Ted. Kasama kaya dyan yung mga taga-customs na may mga hypercars at supercars? Hindi ko naman, hindi nila nililagay sa report nila yun, Manong Ted. So, ikaw talaga. Napatawa mo ng malakas si ASEC Aboy. ASEC, tungkol po dito sa nabanggit kanina doon sa tanong ni Manong Ted, no, na ibang grupo ito po ba'y local group or international hackers po ito? Ang tinitingnan namin may mga local threat actors, pero again, DJ Chacha, hindi na discount yung fact na meron silang connection do sa ibang mga international groups. Kasi pagdating sa Bureau of Customs and even yung mga recent natin, they are very familiar with yung mga systems na ginagamit ho ng gobyerno, yung mga kasi kailangan natin intindihin, hindi ito din-develop ng gobyerno eh. Ito ay pinoprocure natin do sa mga service providers natin, do sa mga suppliers ho natin. At karamihan because of budgetary the budgetary constraints, naintindihan ho naman natin, na karamihan ng mga sistema na to Chinese technology. So very familiar ho sila doon. Ito po bang mga security at firewall na naka-install dito sa mga government agencies na na-hack pare-pareho? Iba-iba naman Okay, pero okay. Again, ang medyo similar dito is yung mga supplier karamihan hindi naman lahat, karamihan is doon talaga sa mga nag-offer na mura talaga yung mga system. Oo, so tama yung sinasabi nyo, ulitin ko lang, dito sa nangyari sa Bureau of Customs, maging hindi sa lahat ng mga nahack na ahensya, sa ibang mga ahensya, puro mga Chinese firms yung may hawak. Chinese suppliers po. Chinese suppliers. Nagsusupply ho ng mga So ng mga systems nila at saka yung mga firewalls nila. Oo, dahil yun po ang mura. Oo. So it's a basic fact, yes po. Napag-uusapan na rin po ngayon na malaking posibilidad na hindi nakukuha itong mga ahensya ng gobyerno sa mga Chinese suppliers? Dahil sa napapadalas po na insidente ng hacking?
Ang napag-uusapan wala naman nung policy ang ating pamahalaan tungkol sa pagbaban ng sino mga suppliers. In fact, bawal ho yan doon sa public procurement law ho natin. Pero what we advocate DJ Chacha, is talagang suriin nila kung unang-una kung ma-address ba nito yung mga needs ng ahensya at saka yung mga bawat departamento. And pangalawa, siguro equally important na rin ngayon dahil sa mga nangyari is gaano ka yung integrity ho ng system, yung security ho ng system na hindi ho siya mapapasok at saka walang backdoor doon sa mga systems na yon. Opo. Doon sa nakuwang information, gaano po kalaki yung data breach? Sing laki din sa DOST or mas maliit po ito? Maliit na. Mga 10 gig lang ho to. 10 gigabyte. Kung ikukumpara nyo kasi yung sa DOST, terabyte. Malaki ho siya. Terabytes ho siya kasi schematics, designs, pictures, ang kinuha. videos, dito kasi personal kaya maliit, infos. kasi personal, mga information maliit lang ang storage nun Kagaya ho nun nasa, siguro kung by comparison nito, kung matatandaan nyo yung sa PhilHealth naman po. Hindi ganong kalaking storage, pero marami kasi it's yung mga information yung mga personal data po. Pero hindi po ito makakaapekto sa pagtatrabaho ng mga taga Bureau of Customs kagaya nung nangyari last time sa DOST. Hindi naman maapektuhan man mapapabagal lang siguro yung pagproseso because again magiging mano-mano yung replacement nila doon sa reportorial system nila hanggang ma-i-up natin ulit at saka ma-ensure yung integrity ng bagong sistema nila. Last na lang po sa akin bago ko ibalik kay Manong Ted. ASEC, sa ngayon, kaya 10 gig lang din yung data breach dito. Napigilan ito agad ng DICT or nung mga humahawak ng security features ng mga taga Bureau of Customs? It's both po. Napigilan ho kaagad kasi na-isolate kaagad yung system at saka na-quarantine ho yung mga entry points. And second, kasi isang sistema lang ang na-breach nila. Oo. Yung reportorial, hindi siya yung main system ng BOC. Oo. Sa ngayon, yung reportorial sa ngayon po ba, ASEC, meron ng sistema ang DICT na nakakabit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na every time may hacking, nano-notify kayo agad? Wala ho tayong gano'n. Yun ho sana ang gusto i-address ngayon nung ini-implement natin na bagong pirma ng ating mahal na Pangulo, yung National Cybersecurity Plan natin. Unang-una is yung bawat ahensya siguro magkaroon na ng sarili nilang NCERT o yung Computer Emergency Response Team na hindi na nila kailangan tawagan yung DICT. Yes. Kumbaga may first aid automatic na agad. First aid ho kagad. Kami naman sa DICT, apart from do sa amin at magre-report at hihingi ng tulong sa amin, meron sarili kami monitoring system na proactively tatawagan namin ahensya pag may nakikita kaming irregularities para naman ma-check nila. Oo, pero mas maganda nga sana yung sinasabi ninyo, na ipinopropose ninyo na mukhang malaki-laki ang kakailanganin. Medyo ho. Talagang, pero doon naman sa batas na pinirmahan, sa executive order na pinirmahan ng ating Pangulo, na nakapaglagay naman doon na kukunin sa GAA. So talagang kailangan mag-appropriate doon sa GAA para naman doon sa implementation ng National Cybersecurity Plan. So for this year na po natin nakikita na posible makabili na tayo nitong kailangan ng DICT para every time may hacking sa ibang ahensya ng gobyerno or kung saan man yan, alam nyo na agad bago pa nila kayo i-notify. Depende ho yun sa bawat ahensya ng pamahalaan. Kailangan natin hindi yan kakapirma pa lang ngayon. Tapos na yung ini-implement na yung budget for 2024. So ang pag-uusapan ho nito is yung deliberation ng budget for 2025 na magsisimulahan na rin naman talaga kaagad. So to answer straight your question, DJ Cha, hindi pa ngayon siguro. Hindi pa ngayong taon. Oo. Opo. So yung sinasabi niyo na pinaka-national plan, cybersecurity plan, para nga sa pagbibigay ng cybersecurity sa lahat ng sistema ng gobyerno, kayo ang punong abala dyan, ano po, di ba, ASEC, no? Kami ho ang magiging lead implementer ho nito. Pero again, it's a policy that involves a whole of government approach. Kaya nga sabi ang sinasaad doon sa National Cybersecurity Plan is bawat ahensya kailangan may sariling NCERT. Parang kasi sila rin ho nangangalaga, Manong Ted, ng sarili nilang system, tsaka sila nagme-maintain. Oo nga, pero there will be a standard. Kasi ngayon po, ngayon po kasi wala pang standard, kumbaga, di ba? Tama po, Manong Ted. Yun yung sana din. Pag na-implement ho yan, kailangan dumaan sila sa susuri ng DICT kung tama ba, unang-una, tama ba yung pinoprocure yung sistema, would it address your needs?
Pangalawa ho is, would it be, kasi ang technology, kaya yun parati natin pinag-uusapan, Manong Ted, DJ Chacha, parati siya nag-i-evolve. 6 months from now, obsolete na kailangan upgradable ho siya, kailangan medyo tatagal ho yung sistema na yun. It's a balance talaga kung ano yung budget mo at saka anong kailangan mo, kailangan kaya nga sinasabi namin, dumaan muna sa DICT for proper do sa pag-formulate ng terms of reference for the procurement po. Kasi nga po, sa mga hindi masyado maalam sa ganito pong mga usapin, para sa nangyari sa GSIS, di ba? Nung sila'y napasok, merong agwat noong panahon na dapat na silang mag-procure, bumili ng bagong provider ng kanilang security system sa IT. Ganun ho ba yun? Tama po. Okay. Manong Ted, maganda yung binabanggit nyo ngayon kasi ito ang panunuri namin kasi we're in the first quarter of the year. Ini-implement pa lang, nag-start pa lang yung mga procurement processes natin. Yung iba hong mga ahensya siguro, dahil nandito nagpo-procure pa lang sila, baka nag-expire na rin yung mga kanilang mga sistema. Iyan ho sana yung isang ina-address namin at pinapanukala na pagbabago do sa public procurement law natin pagdating sa ICT procurement, magkaroon ng exception sana na mas mabilis makapag-procure, lalo na do sa mga subscription ng mga firewalls po. Oo, kasi nga po, para kang may binibiling gamit para pangalagaan, software ho ito o hardware? Tama po. It's a combination of both. Pero yung mga firewall ho natin, software po yan. Okay, may binibili ka ng mga pananggalang para pangalagaan ang iyong computer system sa iyong ahensya, dumadaan ka sa bidding process, etc. So dito rin po, may mga bidders din, may kanya-kanya din pong iniaalok itong mga software providers na ito. Ganun po yun, ASEC. Tama po. Okay, and then kapag nataon naman na mahina ang nakuha mo, pwede kang atakihin. Tama po, Manong Ted. Yun na nga yung talaga nangyayari din na madalas pag magkakaroon ng penetration or nagkakaroon talaga ng successful hacking, medyo mas advanced yung ni-employ ng mga hackers. Wala po itong walang insurance yan, meaning kung meron ka namang provider nga ng security sa iyong IT system at napasok ka, meron ba yung usually sa kanila pong kontrata, may pananagutan yung kanilang IT security provider? Meron ho. Pag lumabag sila doon sa terms of reference nila, Manong Ted. Pero madalas pag nire-review nyo yung terms of reference, it only addresses particular in the technology of now. It doesn't address yung technology yung 6 months from now, 3 months from now. Ganun. So, yan. Sige. So, ito ngayon ang papel nyo. Ayusin ang lahat ng ito. Kasi nga, kakaspirma pa lang nitong executive order. Dito po ilalatag na ninyo sa lahat ng government agency ang panuntunan sa standards po. Tama sa standard. Po. Okay. Kailan po ang actual na simula po nito ng pagpapatupad ninyo? Sinisimulan na natin yung pagbubuo ng yung Cybersecurity Council natin na mangangalaga at magpo-propose ng mga standards natin. Pero yan, it's lateral efforts din ho. Nagsisimula na rin tayo doon sa mga pwede natin simulan, like yung upskilling ho. Nagkakaroon na ng kanya-kanyang pagkuha sa kanya-kanyang pondo para ma-upskill naman ho yung mga tao na bawat ahensya ay meron for their IT professionals and cybersecurity experts po. Opo. Sige. Ito lang sa customs, hindi napasok ang kanilang E2M system kasi sa customs ngayon, electronic filing nga na rin Ito mga importers, ang mga dokumento nila, E2M na yan. Napasok ko ba yun? Hindi po, Manong Ted, yung reportorial system lang po. Fortunately, yung na-infiltrate at na-compromise ng mga hackers po. Okay, reportorial system meaning? Ito yung mga internal system nila ho. Pag yung day-by-day operations nila, nire-report nila para makita ho ng bawat units ng ahensya. So parang it's a separate system for yung parang nila, yung ang tawag nila ho doon is yung parang gangboard ho nila. Yung bawat ahensya makikita yung progress ng bawat unit. Okay, sige po. Sige. So, dito po sa Customs, sa BOC under Finance Department, ngayon ba may findings na po kayo? Ano to? Kung sino ang kanilang provider ng seguridad dito sa kanilang IT system? Meron madali ho yun kasi makikita mo kaya nga. So, sino ito? Chinese din ito? Yung sa mismong, actually yung buong system ho nila, mostly Chinese suppliers po ang nakita ho ng DICT. Hindi pa expired ang kontrata, meaning existing po ito?
I mean, Existing pa, opo. valid siya. Opo. Hindi pa hindi naman siya subscription based, Manong Ted eh. Yung report Okay. yung mismong system nila. Oo. Hindi katulad ng mga firewalls na talagang subscription based. Okay, so iba ang kanilang provider doon sa BIR under Finance Department? Magkakaiba sila? Magkakaiba ho. Though we have to verify, Manong Ted, Opo. baka kasi may mga kasi it's usual in government na yung ibang systems pare-pareho, yung ibang systems iba-iba. Okay, oo. Diba? So, Okay, sige. So salamat sa informasyon, ASEC, at for being always available para humaintindihan po ng ating mga kababayan nga itong isyong ito at magkaroon din po tayo ng kaisipan ano ba ito nangyayari at kung ano po ang ginagawa ng DICT kasi kayo ang lead agency dito eh. Opo. Naku, Manong Ted, maraming salamat din ho talaga sa na pagbibigay ho sa amin ng plataforma para naman, no, gaya na sinasabi niyo, makapagpaliwanag ho kami. At ma-educate din ho yung mga taong bayan natin. Okay, sige po. So, sir, meron lang po ngayong meron pong mga ngayon, pag nagpapatuloy po ng mga tech scam pa rin para sa mga GCash users. Dami. Tama po. Oo, sir, hindi humatigil-tigil ito, kaya nga pati si Senator Pimentel nagsasabi, baka may mga kinakailangan na naman pong baguhin sa batas. Ano pong bang inyong dito, pahabol lang, ano bang inyong ginagawa ngayon ditong aksyon kontra ho sa patuloy pa rin ng mga tech scam at marami pa rin pong kumakagat? Ang talaga nito, lead agency dito is yung National Telecommunications Commission, which is an attached agency naman ng DICT, pero separate ahensya sila. Sila din ang tagapagpatupad ng SIM Registration Act natin. Although as a policy talagang kinakausap din natin yung mga iba't ibang mga service providers natin ng telecommunications para naman yung parang pag ni-report sa tulong ng CICC naman may scam watch tayo na pag ni-report sa CICC talagang pinapablock na natin yung mga numbers na yan. Although talagang yung nangyari nung SIM registration, nagkaroon ng nakawan ng mga SIM cards, nagkaroon ng mass buying ng mga SIM cards na talagang it became a challenge, Manong Ted. Sige po. So, sana po magkaroon din po ng spokesperson pong NTC mismo for this issue. Oo. Sige po. Paparating ko po, Manong Ted. Sige po. Opo. Sige. Salamat na marami, ASEC. Mabuhay. Thank you, sir. Salamat po. Salamat. Thank you. All right. Si ASEC Aboy Paraiso po ang spokesperson ng DICT. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.